Hello mga kalahi, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman tayo mga kalahi, si Kalahing Saban sa ating pong talakayan sa araw na to mga kalahi, no? Ngayon sana mga kalahi ay pangatlong araw na ito sa ginagawang third day rally sa INC noon po sa doon sa Luneta at saka sa People Power Monument. Ang talakayan po natin mga kalahi ay patungkol po ito sa ibinunyag, no, yung mga sinasabi, yung speech ng kapatid ng ating Pangulong BBM na si Amy Marcos. Mga kalahi, bago po natin talakayin ang mga ibinunyag ni Senator Amy Marcos, dito muna tayo mga kalahi sa huwag naman ninyong kalimutan mga kalahi ang pag-subscribe sa atin pong munting channel, Kalahing Saban Vlog, no? Mga kalahi. At ngayon mga kalahi, hindi na natin patagalin pa kundi atin na pong talakayin at atin pong bigyang reaksyon ang mga sinasabi ni Madam Amy Marcos mga kalahi, no, dahil napangkabigat ng mga akusasyon ng senadora doon po sa kanyang kapatid na si BBM Junior, no, si PBBM, ang presidente ng Pilipinas, no mga kalahi. Hindi natin intindihan, hindi po natin naunawaan itong si Amy, kung siya ba po'y kapatid o siya ba po'y hindi totoong kapatid, no? Dahil napakabigat, no, sa harapan ng maraming mga tao, sa harapan ng rally ng Iglesia ni Cristo or INC rally, ay doon po siya nag-speech at ang laman po ng kanyang speech ay talagang paninira sa kanyang kapatid na si BBM. No? Ito po mga kalahi, iwan ko, marami talagang mga DDS, marami talagang mga diehard supporter ng mga Duterte na parang nagsayawan, tuwang-tuwa, masaya talaga silang binunyag, no, ni Amy Marcos ang mga bagay na mula pa sa kanyang pagkabata, no. Talagang tuwang-tuwa ang mga DDS, talagang nagtalunan ang mga DDS dahil ito po'y nagiging sanhi na nasisira ang ating presidente ng Pilipinas, no? Kasi itong si Amy Marcos mga kalahi ay kanyang ibinunyag ang kanyang kapatid na adik daw mula pa sa bata pa sila. Kung maniwala kayo mga kalahi, iwan ko kung ano ang sitwasyon ng mga utak ninyo, lalo na sa mga DDS, kung kayo po'y naniniwala, no, ay parang wala talaga kayong silbi sa ating pong bansa mga kalahi. Dahil yung mga akusasyon, yung mga paninira, yung mga propaganda na ginagawa mismo sa kapatid ni BBM ay talagang kailangan nating unawain kung totoo ba. Mulang pagkabata, maniwala ka. Bata, maniwala tayo sana kung dyan sa pag high school days, dahil ito pong ating kasalukuyang presidente ay siya po'y nag-aaral sa labas ng bansa. Tapos, talagang, alam naman natin, no, pag tayo po estudyante noon, ng high school po tayo, naranasan natin talaga na mag-take ng mga droga, mga droga na mga makapahay, no, mag-take tayo ng marijuana, dahil halos lahat ng mga lalaki, pati na ang mga babae, nakaranas ng ganyang mga gawain noong bata pa, noong binata pa, hindi naman bata. Hindi ka panipaniwala yung sinasabi ni Amy Marcos na mulang bata. Sabihin natin na mulang high school days, dahil yun naman talaga ang panahon tayo po'y nagbabarkada, tayo po'y sumasama sa mga party-party ng mga classmates, ng mga kaibigan, ng mga barkada natin. Yun talaga ang panahon na marami po tayong nararanasan na pag-take ng mga droga. No, pati
halos talaga, no, karamihan talaga, no, maliban na lang kung ikaw po'y isinilang at ikaw po'y lumalaki sa tinatawag na denomination sa church dahil talagang no, mulang bata, talagang tinuturuan ka na kung ano talaga ang salita ng Diyos o kalooban ng Diyos. Ngunit kung ikaw po'y wala talagang na sinasalihan ng mga gathering, ng church gathering, mulang bata pa talagang maligaw talaga ang landas natin tulad ng karamihan. Pati na ako noon mga kalahi. Dumaan nga ako ng tinatawag ng pagglalasing, pagtake ng droga, noon sira pa noon. Noon sirap at saka itong marijuana, paniwala po tayo sa panahon sa kabataan ni PBBM. Ngunit mga kalahi, nang tayo na po'y tumanda, no? Lalo na tayo na po'y mayroong pamilya, hindi na yun kapanipaniwala ang mga binibigkas ng Senadorang Amy Marcos. Hindi kapanipaniwala yun. Talagang isang propaganda, talagang ito po'y paninira upang mabagsak talaga ang kanyang kapatid. Na kung saan ito pong Amy Marcos ay parang hindi na po siya Marcos, parang siya na po'y Amy Duterte. Bakit ganito? Bakit tatawagin na siyang Amy Duterte? Dahil doon na talaga siya naging loyal. Kaiwan natin kung anong bang relasyon niya dati sa ni Digong Duterte. Bakit na napaka-loyal niya? Parang itinuturing niyang more than sisters ito si Sara o ang mga Duterte more than kapatid. Na ang tutuusan ng kapatid niya ay ito si Bongbong Marcos. Ngunit mga kalahi, ang kanyang ugali nakipaglaban mismo sa kanyang kapatid kung totoo na sila po'y magkakapatid sa dugo o salaman. Yan nga ang parang nalilito po tayo kung anong klaseng taong ito si Amy Marcos. Ano ba talaga, gaano ba kabigat, gaano ba talaga kagalit itong babaeng ito doon po sa kanyang kapatid na kung tayo po'y may pag-uunawa, lalo na kayong mga DDS, kung kayo po'y may pag-uunawa, hindi ba ninyo napansin kung ano ang ugali nitong Amy at ano ang ugali sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos? Napakabait itong presidente natin. Ha? Kaya nga, ito pong, tingnan natin, hindi ba natin napansin bakit hininto na ang rally ng INC? 3 araw sana ang kanilang target na sila po'y magrarally dahil sana ay pababagsakin nila ang gobyerno ni PBBM. Ngunit talagang naunawaan ng INC organizers, mga leaders ng INC, talagang naunawaan niya na walang silbi itong ginagawa natin dahil hindi po lahat ay naniniwala sa propaganda, hindi po lahat ay naniniwala sa mga paninira para sa pabagsakin ng ating mahal na Pangulo PBBM. Ngayon mga kalahi, nais ko pong buksan ng inyong mga puso't isipan at unawain ninyo ang kalagayan. Kung totoo yung adik itong presidente natin, hanggang ngayon, tandaan ninyo mga kalahi, kailan talaga magbago ang taong dumaranas ng pag-take ng drugas, no? Sa panahon na tayo po'y magkapamilya. Yun, maraming mga kasong ganyan nang nagkaasawa, nagkapamilya na, ay nabago na, wala na, hindi na sumasali, hindi na talaga nag-take ng droga dahil po may pamilya na. Lubado, yung iba naman ay nagiging may mga karamdaman na sa kanilang katawan. Kaya sila po humihinto talaga sa mga illegal drugs, sila po humihinto na talaga sa mga ikasasama ng ating katawan. Yung maraming dahilan na ang tao po huminto sa mga bisyo. Pero noong bata ka pa, napaka-energetic mo, napagkatibay ng katawan mo, wala kang sinasanto, wala kang kinikilalang karamdaman. Talagang gagawin mo talaga ang mga ginagawa ng mga kabataan. Hindi naman lahat ng kabataan, no? Yun mga kalahi, kailangan na maunawaan natin, no? Hindi po kapanipaniwala na hanggang ngayon, itong presidente natin ay pinagbintangan na hanggang ngayon, huwag kayong maniwala mga kalahi. Kapag mayroon kayong pag-unawa, mayroon kayong utak, kailangan po mayroon kayong sentido komon na makikilala ninyo ang taong adik. Sa tingin ninyo ba mga kalahi, ang presidente natin adik ba siya? Mayroon bang adik na napakabait? Kahit anong mga paninira, kahit anong mga pag-iinsulto, kahit anong mga akusasyon, ay talagang hindi siya umiimik. Wala siyang kibo. Nagpakumbaba sa sarili. Hindi siya lumalaban. Tingnan mo yung ugali. Yun ba ang ugali ng isang adik? Hindi ba kadalasan pag tayo po'y makakita ng adik o tayo po'y nakaranas ng pag-aadik, hindi ba hindi maganda yung ugali natin, hindi maganda yung karakter natin?
Dahil parang wala po tayong, hindi po tayo magalang. Itong ating mahal na presidente, napakagalang na tao, mabait, may malasakit sa kapwa sa mga Pilipino. Tapos pagsabihan mo hanggang adik, maniwala ka? Mayroon bang adik na hindi nga marunong magmura? Buksan yung utak niyo, buksan niyo yung isipan niyo, unawain niyo, mayroon bang adik na hindi nga marunong magmura? Hindi nga marunong lumaban sa mga taong walang pinag-aralan, mga taong bastos. Mayroon ba? May narinig ba kayo ng ating Pangulo ng mga binibitawang mga salita na parang bastos? Hindi po tayo nakarinig ng ganyan. Dahil mga kalahi, hindi iyon ang sign, hindi iyon ang tanda na siya po'y nag-aadik. Dahil alam natin, pag ang tao po'y adik, masasama talaga ang ugali. Hindi talaga magpatalo pag adik ang tao. Mayroon bang adik? Ha? Na napakadesente? Napakadesenteng magsalita? Kahit sa harapan ng ibang lahi, mga foreigner, sa Asian conference, mayroon bang adik na napakatindi, napakagaling mag-speech na walang tinitingnan at walang binabasang script? Mayroon bang adik na ganyan? Mayroon bang adik na tao na napakaganda ang kalagayan ng kanyang family, ng kanyang pamilya? Mayroon bang adik na napakagaling mag-alaga sa kanyang mga anak? Na ang mga anak niya ay magalang kahit iniinsulto. Tingnan natin mga kalahi. Mayroon po akong ipapakita sa inyo na picture mga kalahi. No? At nais ko po na unawain at kailangan na gamitin ninyo yung pag-uunawa kung makikita ninyo itong picture, no? Sa Marcos family, yung pamilya ni PBBM. Ito po mga kalahi. Yun mga kalahi. Yun. Adik ba yan? Isa bang adik itong ating presidente na napakabait, napakagaling at napakabuting tao ni BBM? Paano niya inalagaan ang kanyang pamilya? Tingnan ninyo mga kalay. Tingnan mo ang kanyang mga anak na pinagsabihan ni Amy Marcos na napakabastos. Tingnan mo, iyon ba ang pamilyang adik? Pati daw ang asawa na si Elisa at ang kanyang mga anak ay mga adik. Tingnan ninyo ang larawan o pagmumukha ng pamilyang Marcos ni PBBM. Adik yan. Ano sa tingin niyo? Mayroon pang ibang picture na makita ko sa inyo. Yan ba'y adik mga kalahi? Medyo malabo? Malikot kasing kamay ko. Yun ba ang pamilyang adik? Napakabuo ang pamilya? Mapayapang pamilya? Ay kung adik niyang BBM na yan, hindi sana magkaroon ng larawan ng ganyan kabait, ganyan kalinis. Yun ba ang adik na pamilya? Sa tingin niyo? Yun ba? Yun ba ang adik? Nasa larawan ba ang adik na pwede nating pagbintangan ang ating mahal na presidente na siya po'y adik? Huwag naman ninyong lukuhin ng mga mamamayan. Huwag naman ninyong lukuhin ng mga tao. Ikaw, Amy Marcos. Nang pagkabastos mo. Hindi mo malinlang ang mga tao kahit anong pang speech mong gagawin sa panahon na magrarally dyan sa Quirino Grandstand. Dahil marunong kaming umunawa, mayroon din kaming sentido komon kung anong makita namin, yun talaga ay aming pag-aralan at pag-isipan kung totoo ba. Yun. Ngayon, ipakita ko itong nag-akusa ang larawan ng bastos na senadora. Sorry kung pinapangalanan kita ng bastos dahil bastos ka talaga, dahil kapatid mo yan, PBBM, wala kang respeto. Nagpagamit ka sa Duterte Black, nagpagamit ka sa kabilang partido na hindi mo kadugo. Tingnan mo. Ito po si Amy Marcos ng kaniyang, yung noong hindi pa siya tumanda. Parang dalaga pa siya dito. Yun ang pagmumukha ng dalagang Amy. Yun talaga ang original na Amy mukha sa pagkadalaga. Dito tayo nang siya po'y tumanda na. Kasi matanda na to kasi kasi bunso niya si PBBM. Ibig sabihin, kung matanda na si PBBM, 60 plus na si PBBM, ay how much more itong si Amy. At tingnan natin ang kanyang ngayon. Yun mga kalahi. Tingnan mo yung mukha ngayon at noon. Napakalaking diferensya. Kung hindi tumanda itong si Amy mga kalahi, hindi ito naging concern sa kanyang katandaan. Tingnan mo, hindi ba ritokada?
Ha? Dapat mo bang paniwalaan itong klaseng taong ito na kung saan na siya po'y tumanda ngayon, yung pag-iisip ay gusto pang bata, gusto pang bumata. Kahit yung liig niya ay wrinkle na, kulubot na, ay para naman tingnan siyang bata pa, pinapainat niyang mukha niya. Oh. Ayaw talaga siyang tumanda nga tingnan. Oh. Wala naman tayong comment dyan dahil karapatan niya yun dahil may pira naman siya. Hindi naman pira ng ibang tao ang ginagamit niya, magpaganda siya, magpabata siya. Kaya lang, yung klaseng tao na yan ay parang para sa akin ay kapag hindi ka panipaniwala ay hindi mapagkatiwalaan talaga ng klaseng taong yan. Huh? Napaka-flesh, napaka-material. Huh? Oh. Taas pa siyang tingnan. Tingnan pa natin itong ibang picture niya. Oh, dito. Oh, ito. Tingnan mo. Napakaganda ni Amy Marcos. Oh. Talagang napakakinis yung mukha niya at napaka-taloy-toy, no? Yung ilong niya. Hindi napango si Amy. Oh, noong dalaga pa siya, pango. Ay ngayon, tulis ang kanyang ilong. Ang kanyang ding bunganga, bibig, ay parang nakapurma na. Noon dati parang bungis-ngis. Ngayon, no? Tingnan mo. At tingnan mo rin ang kanyang pisngi, no? Ay tinurukan para talaga lumubo ang kanyang pisngi at parang tingnan siyang bata. Pero tingnan mo yung liig niya, kulubot. Oh. No? Yun. Parang sa tingin niya marami siyang pira, kailangan siyang magpaganda, kailangan talagang gagamitin niyang yaman niya para po siya gumanda habang may buhay pa. Ngunit hindi po talaga natin maitago ang katotohanan na sa loob ng ating katawan ay talagang tayo na po mahina at matanda na. Ang tuhod na po natin ay medyo masakit na. Hindi yun ang hindi na maitago ng taong tumanda na mahigit 60 years old, no? Senior ka na. Oh. Yun. Yun, tingnan mo yung misngi. Sa halip na siya po parang lumalim yung pisngi dahil matanda na, ay talagang parang nilagyan ng laman sa loob ng kanyang pisngi para lumubo ang kanyang pisngi. At yung kanyang mata, tingnan mo. Ritukada talaga. Oh. Yun ba? Yung klase bang tao ay talagang totoo? O, hindi naman masama, no? Hindi natin ipagkasama na ang pagpaganda, pagparituki ay para sa atin. Huwag naman natin na nilalait yan. Karapatan naman nila dahil pira yung ginagamit nila upang sila po'y gumanda. Wala namang walang question dyan dahil karapatan nila yun na magpaiba sa kanilang appearance, magpaiba sa kanilang mga mukha. So, karapatan nila yun. Kaya lang, hindi na yun totoong pagmumukha. No? Hindi na yun totoo. Pero karapatan nila yun. Kaya lang, yung klaseng pag-iisip ng tao, klaseng ugali ng klaseng tao na yan, ay napaka-material, hindi naman tanggapin kung anong katotohanan na matanda na siya, para sa akin, ay hindi ka panipaniwala pag yun ang magsalita. Lalo na kung maninira siya. Hindi ka panipaniwala dahil yung pag-uugali na nga. Pero may mga ritukada naman, hindi naman masyadong masama, bastos na ugali. Ito si Amy Marcos talaga nagmapakita sa kanyang kabastusan, kaya hindi po natin ma-appreciate, no, ang kanyang ginagawa. Kahit anong pang gagawin niyang pagpaganda, hindi natin ma-appreciate dahil masama, bastos ang kanyang ugali. Dapat sana, no, kung ikaw po nagpaganda, Mrs. Amy Marcos, dapat sana kung ikaw po nagpaganda, pagandahin mo sana itong ugali mo. Hindi kailangan magbastos ka, hindi kailangan i-unrespect mo yung presidente na mismo bunsong kapatid mo. Ha? Yun lang, mga kalahi. At tingnan natin itong si Pilisa na tinatawag din adik niya. Tingnan natin. Itong si Pilisa, mga kalahi, hindi ito ritukada, talagang ganyan talaga ang kaniyang pagmumukha. Kahit tumanda na siya, may kulubot na ang kaniyang mga balat, nag-wrinkle na ang kaniyang mukha, hindi bali. Kasi yun naman talaga ang katotohanan, siya po'y matanda na. Kaya hindi bali. Hindi bali na kulubot na ang pagmumukha, may wrinkle na maraming pagmumukha. Kahit may pira, marami siyang pira, hindi niya ipinarituki ang kanyang sarili, ang kanyang mukha, ang kanyang katawan. Kahit mayaman siya, siya po'y nagpapatotoo na ang kanyang pong appearance ay totoo. Yun ang mga klaseng tao na hindi masyadong material. Kaya masabi natin, mga kalahi, yun ba'y adik? Adik ba yan na napakasimpleng tao, napakasimple? Tinatanggap kung ano siya na ngayon, ano nang katandaan siya ngayon, anong mayroon siya. At yung mukha ni PBBM, yun ba'y adik? Tingnan ninyo. Kaya mag-isip-isip na kayo, mga kalahi. No? Lalo na kayong mga DDS na kailangan kayong matuto na at huwag ninyong linglangin ng mga tao, tuwang-tuwa, nagtalunan kayo dahil sa mga kabastusan sa speech ni Amy Marcos, mismo kapatid ni PBBM.
nagtalunan, huwag kayong masyadong tuwang-tuwa, masaya kayo dahil binabagsak ninyo ang dignidad ng presidente. Ngunit tandaan ninyo mga kalahi, kung sino pong magpakumbaba ay siyang itataas ng Diyos. Dahil kalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Tingnan ninyo yung ginagawang rally ninyo. Ang ginagawang rally ng INC, kasama pa itong GIL, kasama pa itong Kibuloy na QGC, talagang ang rally talaga ay hindi sang-ayon ang kalikasan ay hindi sang-ayon sa rally. Na naisa na ninyong pabagsakin, naisa nang i-destabilize ang gobyerno ni PBBM. Kaya lang hindi sang-ayon ang kalikasan. So ibig sabihin, ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos ang ginagawa niyo. Kasi naisip niyo, religion kayo, nasa Diyos kayo, Iglesia daw ni Kristo. Jesus is Lord daw. GOGC, Kingdom of Jesus Christ daw. Pagkatapos, bakit nais ninyong pabagsakin, i-destabilize ang gobyerno ni PBBM na dahil sinisiraan siya, gusto ninyong ipalit itong Vice Presidente, no? Yun talaga ang inyong layunin. No? Tingnan ninyo, hindi sumang-ayon ang Diyos dahil ang kalikasan na mismo ang nagpabagsak sa mga ulan para kayo uulanan dyan. O ano? Kaya, mabuti na isip ng organizer ng rally na dyan. Sa INC, mga leaders, ano ba yan, mga organizer. Mabuti na isip ninyo na mag-stop na kayo sa rally ninyo dahil nagsayang lang kayo ng oras, nagsayang lang kayo ng pira. Papagkain. At saka nakaka-distract kayo sa paligid. No? Nakakasira kayo sa paligid dyan. Napakarami ng dumi. Ha? Tingnan ninyo ang nangyari. Kaya mga kalahi, huwag na kayong magpaluko, huwag kayong magpalinlang sa mga against sa gobyerno. Dapat sumunod kayo sa gobyerno dahil ang sino mang magrebelde, kung sino mang lumaban sa gobyerno, ay kinakalaban ninyo ang Diyos. Tingnan ninyo yung rally ninyo. Mismo ang ulan. Inuulan kayo para hindi kayo magtagumpay. Yon ang naganap sa rally. Okay? So mga kalahi, maraming salamat sa inyong pagpanood na hanggang presidente pa si PBBM, hanggang presidente pa si Bongbong Marcos Jr., talagang didipinsahan siya. Maraming nagmamahal sa kanya dahil siya po'y mapagpakumbaba na presidente. Good? Mga kalahi. Pamay at pagpalain kayo ng Diyos. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Kalay sa Vlog.